Napakaganda nung paliwanag ni ni Commissioner Rene Sarmiento. Sabi ni Commissioner Rene Sarmiento, pwede. Pagdating sa Senado, ah, pwedeng hilingin ng prosecution na i-freeze ang assets ni Sara Duterte. Ah, kaya ito mga kabunyog mga kabayan, medyo mabigat ito Kung ipapa-freeze ang assets ni Sara Duterte, ay paano na 'yan? Ang dami nilang assets, ang dami nilang yaman. Matutulad 'yan kay Saldico, naka-freeze ang mga assets. Ano nga, mayaman ka nga, marami kang pera, hindi mo naman magamit o kasi naka-freeze. Oh, bakit pwedeng i-freeze ng impeachment court? Siyempre, kung lumalabas doon na nakaw na yaman yang mga yan, ill-gotten wealth yan, unexplained wealth na galing sa mga nakaw na yaman, siyempre may kapangyarihan ng gobyerno na i-freeze yan. Kasi baka pagdating ng panahon, wala na yan. So, pag nag-appear sa trial, may matibay talagang ebidensya na ill-gotten yung mga wealth na yan, na mga unexplained wealth na yan ay ill-gotten, o magmo-motion na i-preserve na yan, wag nang galawin yan. Kasi pwedeng pagkatapos ng impeachment ay sasampahan ng mga kasong kriminal. Actually, may mga nakapending ng mga kasong kriminal Pero hindi pa naka-freeze ang mga assets ni Sara. Pero kung sa impeachment ay mayroong mag-motion, ang prosecution ay mag-motion na i-freeze ang mga assets ni Sara, ayon kay Commissioner ni Sarmiento, pwede. Pwede yan. May power daw ng ganyan ang impeachment court. ICI was a public proceeding, di po ba? Opo. So ito pong proceeding po natin sa Kamara ay isa din pong public proceeding at ito po ay nakalagay sa ating konstitusyon. Para po akong tatanungin niyo para sa akin, the moment ma-file po ito, ang sakdal ay umabot sa Senado, para sa akin po pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara de Representante na kung saan 21 testigo ang nagsalita at maraming dokumento ang nailabas. Ngayon ko lang narinig kanina yan So kapag ginawa dyan mga kabunyog mga kababayan, pagka ganyan, matindi. Ibig sabihin yung mga assets nila, hindi na nila mapapakinabangan, hindi na magagamit, mapi-freeze na. Siguro mag-iisip-isip nito si Manscarpio. Mag-iisip-isip nito si Manscarpio. Siguro kukumbinsihin nito si Sara Duterte na kaya mag-resign ka na lang, masyado na tayong nagugulo ng impeachment na to. Masyado na tayong nagugulo, nagmamatigas pa tayo. Ano kaya kung iano na natin yan? Anyway, yan mga kabunyog, ibig sabihin nito, magiging matindi ito. Matindi ang tama nito sa kila Sara Duterte kapag freeze ang assets niya. Identified pa naman ang mga assets nila ni Sara Duterte. May listahan na ang prosecution ng mga properties nila. Mga corporations na affiliated sa kanila, mga deposito sa bangko, ano na yan. At kapag sa impeachment trial ay lumalabas na matibay ang ebidensya na ill-gotten nga, yung mga unexplained wealth na yon ay ill-gotten, ay pwede talagang motion ng pag-freeze ng mga assets. Ayon mismo yan. Hindi ko opinion yan Opinion yan ni Commissioner Rene Sarmiento. Ay magaling yun si Commissioner Rene Sarmiento. Maganda yung paliwanag niya. Kaya ang problema dito, mukhang siguro makakarating na rin ito kila Attorney Manscarpio. Abogado naman siya. Siguro pag-uusapan nila ni Sara yan. Talaga bang ilalaban natin to? Talaga bang ang mga implications na ay mapi-freeze ang mga assets? Ito pa nga ay di ba nung isang araw naglabas na ng order ang BIR?
Ito, ano ito? Yung BIR nung isang araw ay naglabas ng order na magsagawa na ng audit, magsagawa na ng audit, i-audit na ng BIR, tax audit. Inorderan na ng commissioner ng BIR na magsagawa ng tax audit kila Mans Carpio at saka kila Sara Duterte. O anong ibig sabihin nun? Kapag sinailalim ka sa tax audit, pag may nakitang marami kang mga hindi bayad na mga hindi mo nabayaran ang tamang buwis mo, pagbabayarin sa niyan. Mabuti sana kung maliit lang ang properties nila. Ay billions nga eh. Kaya ang lumalabas dito mga kabunyog, mga kabayan, tambak ang problema ni Sara at ni Mans Carpio. Tambak ang problema. Yung tungkol sa tax audit, ano na yon? Linabas na yan ng BIR. Naglabas na ng order ang commissioner ng BIR na i-tax audit na si Mans Carpio at si Sara Duterte. Yun, napanood natin yan. Ngayon naman, yung interview kay Commissioner ni Sarmiento, pinaliwanag niya, pwede pala na i-freeze ang mga assets ni Sara habang ongoing ang hearing or trial sa Senado. Ano yan ay kung ganyan, kaliwat kanan ang problema ngayon. Kaliwat kanan ang magiging problema ng kampo ni Sara. Siguro pag-uusapan ito ng mag-asawa. Mag-uusap yan si Mans Carpio. Kasi pati ang mga properties ni Mans Carpio, conjugal properties yan. Di ba? Yan yung iniwasan na noon ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nang inimpeach si Merceditas Gutierrez at magsisimula na yung trial sa Senado, ayaw niya na. Nag-resign na lang siya. Ganon din si Chairman Andy Bautista ng COMELEC. Nung una, mayabang pa si Andy Bautista eh. Pero nung lumabas na yung mga ebidensya at posibleng ma-freeze nga yung mga assets niya at mas marami pang mga problema ang lalabas, ang ginawa ni Andy Bautista, nag-resign na lang sa pagka-chairman ng COMELEC. Tumakas na siya, pumunta na ng ibang bansa. Yan din yung mangyayari dito kay Sara Duterte. Itong mga nangyayaring ito, ipi-freeze yung assets, hahabulin ka sa mga hindi mo nababayarang buwis, sakit ng ulo nilang mag-asawa eh. Sakit ng ulo yan ng mag-asawa kasi conjugal properties nila yan. Siguro kahit si Mans Carpio naiisip niyan, grabe, nadamay ang aking mga properties. Yan. Ang reklamo na lang nila, hindi daw dapat nadadamay yung kay Mans Carpio. Paano hindi mo madadamay? Mag-asawa kayo eh. Conjugal properties yan, di ba? Yan mga kabunyog, mga kababayan.